Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahon na iyon, matapos palayasin ni Jesus ang isang demonyo, nangilalas ang mga tao. Ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, magpakita ka ng kababalaghan, magpapakilala na ang Diyos ay sumasa inyo. Ngunit, batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay doon. Kung maghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulog ang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang pinagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa mga tigang na lugar at naghahanap ng mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin nito sa sarili, babalik ako sa bahay ng aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang-espiritong masasama kaysa kanya, at papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. May ilan ang hindi naniniwala nang palayain ni Jesus sa isang katauhan ang isang demonyo. Nanghusga ako sa isang taong noong ko lang nakilala. Mabigat ang dating niya sa akin. Malamig ang pakikitungo ko sa kanya pag kinakausap niya ako. Pero nagbiro ang tadhana. Mayroon akong isang bagay na kailangan ko, at siya lang pala ang makatutulong sa akin. Ayaw kong lumapit sa kanya. Subalit, wala akong magagawa. Lakas loob, lumapit ako sa kanya at sinabi ko ang aking pakay. Napakadali pala niyang kausap. Hindi siya nag-atubili. Ibinigay niya agad ang kailangan ko. Mabait pala siya at matulungin. Hiyang-hiya ako sa aking sarili. Hindi pala ako dapat mag-isip ng hindi maganda sa isang taong ngayon ko lamang nakilala. Naging magkaibigan kami mula noon. Sinabi ng Panginoon,
nagpalayas niya ang demonyo sa tulong ng Diyos at dumating na ang paghahari ng Panginoon sa atin. Sa aking paglabas ng bahay, napakagaang ng aking pakiramdam sapagkat nasa tabi ko ang Panginoon, nakaalalay siya sa akin. Nadarama ko ang proteksyon at kaligtasan ko, pati ang aking pamilya. Nauunawaan at naiintindihan niya kung ako ay nagkakasala. Sa bawat suliranin ko, nabibigyan ito agad ng lunas sa tulong ng Panginoon. Sa aking pagtulog, andiyan siya at nakabantay. At sa paggising ko sa umaga, maliwalas na paligid ang sumasalubong sa akin. Damang-dama ko ang paghahari niya sa aking katauhan. Manalangin tayo. Panginoon, patawarin mo po ako sa mali kong nagawa. Hindi po ako dapat naghusga sa taong hindi ko naman kilala. Tulungan po ninyo ako na mapigilan ang aking damdamin na mag-isip ng hindi mabuti sa kapwa. Bagkus, pagtuon ng mabuti ang pagdarasal at ang magagandang aral upang lalong madagdagan pa ang aking kaalaman tungkol sa magagandang salita ng Diyos. Amen.